Mapagpalang araw po, kaibigan. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ano po? Minsan pa ang tungkol sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesus, ang ating papaksayin ayon sa kasulatan. Marami pong naniniwala na ang Panginoong Jesus ay nabuhay na maguli. Po, kailangan makita natin sa Biblia kung ito ba'y totoo o hindi. Po, sapagkat ang Biblia ay Magandang Balita Biblia, Catholic Edition, kung saan nakasulat ang salita ng Panginoon o kasaysayan ni Jesus. Kailangan gumagamit tayo ng kasulatan para hindi po tayo madaya o sabihin ng daraya. Ano po? Ayan. Kaya kailangan lagi tayong umasa sa Diyos. Ika nga ano po. Ayun, dudulog tayo sa panalangin. Panginoong Diyos, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong ebanghelyo tungkol sa pagkabuhay na maguli ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Buksan mo ang puso at isip ng mga tao na nanonood ng video ito. Kung may dala man po silang kabigatan sa buhay, paghahanin mo po. At kung may mga iba't ibang sakit, karamdaman, iyo pong pagalingin sila, Panginoong Diyos. Tunay nga po sa iyo, walang imposible. Maraming po salamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Minsan pa ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po kayo, ang kasaysayan ng Iwaga sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesucristo. Dito po sa Mateo 28:1. Makaraan ang araw ng pamamahinga. Sa pagbubukang liwayway ng umagang unang araw ng sanlinggo, pumunta si Maria Magdalena at ang isa pang Maria sa libingan ni Jesus upang tingnan ito. Yung nakalagay po rito, unang araw ng linggo. Ito unang araw ng linggo. Sa mga Hudyo, ang linggo o Sabado, unang araw, linggo. Para maintindihan nyo lang po. Si Jesus, Hudyo. Yan. Lahi ng Hudyo. Lahi ni Haring David. O ni pangalan tingnan natin na si medyo dito makikita natin dito pero kung titignan Abraham, mula sa lahi ni Abraham. Okay. So, siya naman sa lahi ni Haring David na isinilang si Jesus. Kaya Hudyo po siya. Sa Roma 1:1, mula kay Pablo na isang lingkod ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol at tinirang upang mangaral ng magandang balita ng Diyos. 2. Ang magandang balitang ito ang ipinangako niya noong una paman sa pamamagitan ng mga propeta at sinasabi sa mga banal na kasulatan. 3:4 ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Yesus.
tungkol sa kanyang pagiging tao, siya ipinanganak mula sa lahi ni David. Subalit tungkol sa kanyang pagka-Diyos, pinatunayan ng banal na Espiritu na siya ay anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. Ayun, ano po. Okay, na ano natin yung lahi ni Jesus kay Abraham downward to Haring David. Sa lahi ni Haring David, doon naman siya ipinanganak. Ano po, yung at ang mga tinuturing niyang magulang ay pareho pong Hudyo, si Maria at saka si Jose. Yan. Ngayon, ito po yung katibayan na ng Panginoong Yesus ay basahin na natin sa 28:2 ng Mateo. Biglang lumindol ng malakas sapagkat bumaba sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong nito ang batong nakatakip sa libingan at umupo sa ibabaw niyon. 3. Ang kanyang muka ay nakakasilaw na parang kidlat at puting-puti ang kanyang damit. 4. Nanginginig sa takot ang mga bantay nang makita ang anghel, sila'y nabuwal na parang mga patay. So, ibig sabihin, nawalan sila ng urirat, inimatay. Ngunit sa verse 5, sinabi ng anghel sa mga babae, sino yung babae? Maria Magdalena at isa pang Maria. Dalawa, nagpunta sa libingan ni Jesus sa pagbubukang liwayway sa verse 1, umagang-umaga. Yung sumisikat ang araw pa lang, po. Sa verse 5, ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. 6. Wala na siya rito sapagkat siya muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi. Ali kayo, tignan ninyo ang imlayan niya. Magmadali kayo at ibalita sa kanyang mga halagad at siya muling nabuhay. Mauuna na siya sa inyo sa Galilea. Makikita ninyo siya roon. Yan ang balitang atid ko sa inyo. Yung nagsalita po, yung anghel, yung inabutan na lang nakaupo sa takip na pinaghulog niya yung takip ng kuweba at naupo yung anghel at yung mga bantay gwardiya naman inimatay, nawalan ng malay. Pero itong dalawang babae, si Maria at isang Maria pa, hindi po sila nawalan ng malay, kaya kinausap sila ng anghel, po. Ngayon, ang sabi ng anghel, wala na siya rito sa verse 6 sapagkat siya muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi. Ito po yung sa Mateo ay sa 1:11. Tignan natin 11:25, 26, sabi ni Jesus. Ito pong kasaysayan nito. Ito yung kasaysayan ng magkakapatid na kaibigan ni Jesus, Basahin natin dito sa 17. Sa Mateo 11:1, may isang taong nangangalang Lazaro, nagkasakit, nakatira siya sa Betanya kasama ang mga kapatid niyang sina Maria at Marta. Yun. Tatlo. Ano pangalan? Maria, Marta, at saka Lazaro. Dito po sa 17 pagdating ni Jesus, nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro.
Itong binabasa natin ito, nagmi-ministry si Jesus dito, 18, may 3 kilometro lamang ang layo ng Jerusalem sa Betanya, 19, at maraming Hudyo ang dumalaw kina Marta at Maria upang makiramay sa pagkamatay ng kanilang kapatid. Verse 20, nang mabalitaan ni Marta na dumating si Maria, nang mabalitaan ni Marta na dumating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria naman nahiwan sa bahay. 21. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung narito po kayo, hindi sana namatay ang kapatid ko. Tinutukoy niya si Lazaro. 22. Subalit alam kong kahit ngayon ipagkakaloob sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. 22. Muling mabubuhay ang iyong kapatid, sabi ni Jesus. 24. Sumagot si Marta, alam ko pong si mabubuhay muli sa huling araw. 25. Ito na po sinasabi ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino man sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. 26. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Sumagot siya, opo, Panginoon. Sa 27, naniniwala po akong kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos, na inaasahang darating sa sanlibutan. Ayan. Tingnan natin dito sa sa 38. Muling nabagabag ang kalooban ni Jesus pagdating sa libingan. Ang pinaglibingan kay Lazaro. Tandaan nyo po, 4 na araw na nakalibing si Lazaro, kaya sabi nitong si kapatid niyang si Marta, nangangamoy na. Tuloy natin, ang 38, 1:11-38, muling nabagabag ang kalooban ni Jesus pagdating sa libingan. Ang pinaglibingan kay Lazaro, isang yungib na natatakpan ng malaking bato. 39, alisin ninyo ang bato, utos ni Jesus. Ngunit si Marta, na kapatid ng namatay, ay sumagot, Panginoon, nangangamoy na po ngayon. 4 araw na siyang patay. Noon po, walang balsamo. Kasi po yung mga Hudyo, hinuugasan, nililinis pagkamatay, then diretso na po sa libingan. Kaya in 4 days, talagang mangangamoy na nga naman. Kasi yung mga patay ngayon, naalala ko nung araw, meron po ako napuntahan na patay, yung father ni Brother Peng. Nagulat ako na yung kanyang kabahong nakatakip. Tinanong ko, ba't nakatakip? Pagtapos nakabalot pa ng plastic pala yung bangkay. Sabi niya, di mo na siya makikilala. Kasi, yun nga po, nadidecompose na siya. Isipin niyo po yun. Kaya, tama ito, sabi ni Marta. Nangangamoy na yan. Parang yung father ni Brother Peng, naalala ko ito kay Lazaro, na nakabalot pa ng plastic din, nakasealed na po yung kabahong, Kasi nga, hindi mo na makikilala. So, tuloy tayo sa verse 40. Sinabi ni Jesus, hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sumampalataya ka, ay makikita mo ang kalwalhatian ng Diyos. 41. Kaya tinalis nilang bato, tumingala si Jesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. 42. At alam kong lagi mo kong dinidinig. Ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga tao narito upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin.
43. Pagkasabi nito, sumigaw siya ng Lazaro, lumabas ka. 44. Lumabas nga si Lazaro na nababalot ng telang panlibing ang mga kamay at pa. May nakabalot ding tela sa mukha niya. Hinikutos ni Jesus sa kanila, kalagan ninyo siya at nang makalakad siya. Yan. Ito yung kay Lazaro. Ano po? Nabuhay siyang maguli. Kaya sabi ni Jesus, sino man sumasampalataya, mabubuhay maguli. Yung kanyang mismong life story, namatay siya at nabuhay na maguli. Yun po yung salvation. Kung hindi po nabuhay si Jesus, lahat ng mananampalataya sa Kanya ay hindi rin po mabubuhay gaya niya. Yun po yung salvation. Nang ipako sa cross, natapos na niya ang kanyang misyon ng pagliligtas niya. Yung sa 19:30 ng 1, anong nakalagay doon? Basahin natin sa 28, simulan 28. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, kaya upang matupad ang kasulatan, sinabi niya, nauuaw ako. 29. May isang mangkukduhon na puno ng maasim na halak, nilubog nila ito sa isang espongha, ikinabit yun sa isang tangkay ng isopo at inilapit sa kanyang bibig. 30. Pagkatanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, naganap na, iniyuko ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang ininga. So, namatay siya, nalagot ang kanyang ininga. Pero nang mabuhay na maguli si Jesus ng ikatlong araw, yung unang araw ng sanglinggo sa Hudyo, ang pinakalinggo nila is Sabado. Sa atin naman mga Pilipino ay linggo. Kaya dito sa Pilipinas, sinicelebrate na yung i-risen. Yun ang nakikita po sa social media na buhay na maguli. Proven na lahat ng mananampalataya sa Kanya mabubuhay na maguli. Yung sinabi niya sa 1:11:25-26 na sino man ang sumasampalataya sa akin ay muling mabubuhay. Kasi siya po, basahin nga natin para hindi tayo 11:25. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay, at sino man sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. Muling mabubuhay. Ibig lang sabihin po, namatay ka, pero spiritually, muli kang mabubuhay. Pero, sa spiritual world ka na. Halimbawa, itong araw na ito, parang ako, nakikita nyo ako, nabuwal ako ngayon, namatay ako. Yung oras na yan, yung pagkabuwal ko, pag-iwalay ng aking buhay sa aking katawan, yung aking pong buhay na yon, diretso na po sa kabila. Ang tawag naman doon, spiritual world o dako ng espiritu. Yun ang sinabi ni Jesus. Na po, siya po nabuhay siyang maguli. Yung pinako sa kanya, yung laman, yung inihanda ng Diyos sa kanya para tubusin po tayo. Yun ang namatay, yung laman. Tingnan natin sa Hebreo. Kasi, Hebreo 10. Tingnan natin sa 5:6. Dahil diyan nang si Kristo ay naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, ang pang-alay at mga handog at mga hayop na handang sunugin, hindi mo ihibig sa dambana dalin. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na sinusunog at ang handog na
andog upang pawiin ang kasalanan, kaya't inianda mo ang aking katawan upang maging handog. So, yung katawan, yung naging handog, yung katawang Yesus. Ano po, nung ipinanganak ni Maria, ang tawag sa kanya, Yesus. Yung katawan na inianda ng Diyos, yun po yung inihandog sa krus, yung napako. Pero nung mabuhay maguli si Yesus, ano po siya, hindi na po yung laman. Kasi yung miyak siya na dito sa 1:20, after na siya mabuhay na maguli, nagpakita sa mga halagad. Pero, tandaan nyo po, yung bahay sarado. Ito, sa 1:20, 24, ngunit si Tomas na tinatawag na kambal, kabilang sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. 25, kahit sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ng Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako naniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at hanggat hindi ko nalalagay ang aking daliri sa mga iyon at nahawakan ang kanyang tagiliran. 26, makalipas ang isang linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, sarado. Ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, sumainyo kapayapaan. Yon, sarado yung pinto pero nakapasok si Jesus. Yung katawan niya po, malwalhating katawan na ang kanyang taglay. Wala pong tumatagos po siya sa madalit salita. Isipin nyo, sarado yung pinto. Nasa loob yung alagad, bigla-bigla si Jesus nasa gitna nila. Hindi na kailangan buksan pa yung pinto. Jesus, pasok ka na. Hindi. Kasi po, malwalhating katawan ang taglay ni Jesus o katawang panlangit. Yung namatay, yung laman at muling nabuhay, si Jesus. Yun yung madaling araw, nagbubukang liwayway na pumunta yung dalawang Maria, Maria Magdalena at isang Maria, na ang sabi ng anghel, wala na, nabuhay ng maguli. So, hindi na nila nakita. Pero sa ganung kasaysayan po, alam nyo, may kalukuhan din ng mga Hudyo eh. Tingnan natin, tuloy natin yung sa verse, nakalagay ito, sa 28:11 ng Mateo. Dito po sa Mateo 28, Jose, pagkaalis ng mga babae, pumunta sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at isinalaysay sa mga punong pare ang buong pangyayari. 12. Nakipagpulong naman ng mga punong pare sa mga pinuno ng bayan at nagkasundo silang suhulan ng malaki ang mga kawal. Noong papalaw sa naisuhulan, sa kanila pala mayroon ng mga suhulan. Sa bagay, si Judas ka, sinuhulan ng 30 pirasong pilak para ipagkanulo si Jesus Ano po, yung suhol pala, noon pa meron. Kaya sa panahon natin, basta may pera ka, suhulan mo lang ang gusto mong suhulan. Uso na pala yan. Sa 13, ang mga ito'y inutusan nilang ganito ang ipamalita. Abang natutulog kami kagabi. Ito yung nawalan sila ng malay. Dumating ang mga alagad ni Jesus at ninakaw ang kanyang bangkay. Gagawa pa sila ng mga marites, kasinungalingan.
na yung bangkay, kasi pumunta yung dalawang Maria, wala yung bangkay. Siyempre, magtataka sila, ba't wala yung bangkay? Kaya ginawa niyang mga marites, meron na palang marites noon, ano? Ang mga marites, meron na pala kayong kakutsaba noon, mga marites ng mga Hudyo. Anong sabi nila? Habang natutulog kami kagabi, dumating ang mga alagad ni Jesus at ninakaw ang kanyang bangkay. Ginawa pa silang magnanakaw. 14, sinabi nila, huwag kayong mag-alala. Kung makarating man ito sa gobernador, kami bahala sa inyo. 15, tinanggap ng mga bantay ang suhol. Tinanggap. At ganoon nga ang kanilang ginawa. Na yung sinabing ninakaw ng mga alagad. Kaya't nagpahanggang ngayon, ito pa rin ang pinamamalita sa mga Hudyo. Sa kasaysayan nila, ewan ko lang hanggang ngayon kung meron ganyang kasaysayan ng mga Hudyo. Sa bansang Hudyo, kung ito bang ganitong katsismisan ng mga marites, ay umiiral pa. Ano po? Yan. So, sa madalit salita, nabuhay talaga si Jesus. Kaya yung pagkabuhay niyang maguli, yun po yung katibayan na lahat ng mananampalataya sa Kanya ay mabubuhay muli kagaya nung sinabi niya. Yung sinabi ko, halimbawa, yung sinasabi ko naman, pag namatay ako ngayon, yung katawan ko ililibing. Pero right away, pag kamatay ko, yung aking buhay na nasa loob ko, yung bigay ng Diyos, pupunta rin po sa kabilang buhay. Ang tawag naman doon ay spiritual world. Dakong espiritu. O, ibig sabihin, paraiso. Naalala niyo po yung isang namatay sa panahon na yung parabola kinuwento ni Jesus tungkol sa kay Lazaro at saka yung mayaman na maramot. Nang pareho po silang namatay, yung mayaman na maramot hindi tumutulong. Isipin niyo po si Lazaro, nakasulat sa Lucas 19, ay 16, 19 hanggang 31, na si Lazaro nandun sa pinto ng kanyang bahay, hindi man niyang binibigyan ng pagkain. So, kung ano yung mahulog na pagkain sa baba, sa lamesa, ipinupulot naman ni Lazaro para kainin. Ang problema, may mga haso na nagugutom gaya ni Lazaro. Nakikipag-agawan. Kung wala silang maaagaw, ang ginagawa nila, yung mga sugat ni Lazaro, yun ang kanyang dinidilahan. Kasi wala silang makain. Kaya yung mga sugat ni Lazaro, sila po yung naglilinis, dinidilahan. Naalala ko po yung chewing ko na meron kaming alagang aso. Kasi po sa balakang meron po yung siguro sa dala ng pantalon yun eh. Mga sugat, nangangati. Siyempre, pag nasugat ka, nangati, kinamot mo, lalong lalalayan. Sabi nga ng mga doktor, yung kuko natin marumi yan. Yun ang pinangkakamot. So, ang ginagawa ng alaga naming aso, kukunin po yung aso naming alaga at ipadidila niya yung kanyang mga sugat sa balakang. Kaya naalala ko po yun. Sa panahon ni Lazaro, ganon din po yung mga aso. Dinidilahan yung sugat ni Lazaro. So, namatay po silang pareho. Yung isa, dinala sa paraiso. Yung dakong spiritual. Yung isa naman, sa dako ng pagdurusa. Apoy ng pagdurusa. Kasi nga po, maramot siya. Hindi niya binibigyan pagkain ito si Lazaro. Okay? Kaya,
pag namatay ako, so, ganun po, nabuhay na maguli si Jesus para mapulfill ang salvation ng tao. Yung sinabi niya sa ibabaw ng cross, nalagot ang hininga niya, nagawa na niya ang kanyang mission, ang pagliligtas. Praise the Lord. Kaya tayo mga mananampalataya, once na tayo namatay, magiging gaya niya tayo, magkakaroon tayo ng katawang malwalhati, gaya ni Jesus. Yung katawan nating nabubulok, nasisira, papalitan ng glorious body, gaya ni Jesus. Tumatagos siya sa pader. Kaya pumasok sa loob ng bahay, sarado. At nasa gitna nila at sinabi niya, peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Kaya, salamat. Kaya tuwing araw ng Holy Week, yung linggo, sineselebrate din ng mga tao yung pagbangon ni Jesus. Yun po kasi ang climax ng salvation. Ang salvation po nagsisimula nang isinilang si Jesus. Then natatapos ng pagkabuhay na maguli ni Jesus. Kaya nakakatiyak tayo na tayong mga mananampalataya, gaya ng sabi ni Jesus, 11 ng 1:11:25-26, kung mamatay ka, muli kang mabubuhay. At kung datnang ka naman niyang buhay ka, papalitan lang naman yung katawan mo at isasama ka na niya sa kanyang paroroonan. So, papalitan yung katawan mo ng katawang malwalhati. Kasi hindi tayo pwedeng aakyat sa langit kung hindi tayo mapalitan ng katawan gaya niya, yung sa kanya. Yan. Kasi po, yung ating physical laman, hindi po obra sa langit ito na may laman at dugo. Hindi po pwede sa langit ito. Kailangan mapalitan yung ating katawan, spiritual body. Ika nga po, Kaya hanggang dito na lamang, kaibigan, sana meron po kayong natutunan, Yung pagliligtas ni Jesus, ang kailangan mo lamang, sabi ng Panginoong Yesus kay Apostol Pablo, nung nasa langit siya, ganito ang kanya sinabi kay Pablo. Kunin na lang natin yun sa Mateo 26, doon sa last portion ng 18. Actually, mula sa 12 basa nun hanggang 28. Ngayon, kung may Biblia po kayo, pwede nyo rin pong basahin yun. Simulan nyo sa 26:12 hanggang sa 18. Ngayon, yung last portion ng 18, yun na lang po ang ating kukunin. Ang sabi dito, at sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sabi ni Jesus, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos. Yung nasa paraiso po, yun po yung mga banal. Sila po yung mga santo. Yan, santo. Magsasama-sama na po sila. Kaya sabi ni Jesus kay Pablo, at sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin. So, ang kailangan, pananampalataya lang po, kay Jesus. At yan ay nagsisimula doon sa Roma 10:17. Anong sabi ni Apostol Pablo? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Yan. Magkakaroon lang ng pananampalataya ang tao kay Kristo kasi kailangan ng pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig about Jesus' teaching. Kung ano po yung nakasulat kay Jesus sa Biblia,
Lahat 'ton tanggapin natin. Wala tayong ibabawas, wala tayong iiwanan. 'Yun ang tamang pananampalataya. Pero 'pag binago mo, halimbawa sinabi mo, si Jesus ay hindi Diyos kundi tao. O binago mo na 'yung kasulatan. Sabi ni Tomas doon sa sa 1:28 sa 29, nung sabi ni Tomas, Panginoon ko, Diyos ko. Oh. Para kay Tomas na apostol, kahit maduda siya, si Jesus ay Panginoon at Diyos niya. Pagkatapos sasabihin mo, ay, nagsisinungaling si Tomas. Oh, lalabas ngayon, kumukontra ka na. Patay na si Tomas, paano pa siya makakapagdepensa sa'yo? Kaya kung ano po yung nakasulat sa Biblia tungkol sa Panginoong Yesus, sampalatayanan yung lahat yun. Kasi po, yun ang life story ni Jesus na nakasulat sa Biblia. Walang dagdag, walang bawas. Kung ano yung na-eksakto. Yun ang tamang pananampalataya sa pakikinig tungkol kay Kristo. Kung pipilit mo, yung gusto mo, magkakalabang kayo ni Kristo. Lalabas anti-Kristo ka. Masaklap ang kapalaran mo pag anti-Kristo ka. Kasi sabi ni Jesus sa 19:27 ng Lucas, yung kumukontra sa kanya, dalhin nyo sila rito at papatayin sa harap ko. Gusto nyo ba yan? Kasi anti-Kristo nga kayo. Kaya kaibigan, ikaw nanonood at saka kayong mga nasira, kung ano yung nakasulat ng lahat about Jesus Christ, paniwalaan nyo po. Yun ang tamang pananampalataya. Huwag na kayong gumawa ng sarili nyo senaryo. Po, huwag matigas ang ulo. Dito sa lupa, pag matigas ang ulo mo, papaluin ka ng tatay mo. Pagkagalitan ka ng tatay mo. Hindi po ba ganon? Kaya tandaan po natin, tayong mga Pilipino, mga hentil, si Pablo ay apostol sa mga hentil. Kaya lahat po tayo, kung ano yung sinulat ni Pablo, paniwalaan natin. Lalo na po yung aral ni Kristo, kasi kay Kristo aral din ang dala ni Pablo. Sige po, kailangan lang ang pananampalataya kay Jesus. God bless us all po, hanggang dito na lamang po. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Salamat, Panginoon Diyos, sa liwanag ng itinuro mo sa amin. Buksan mo po ang puso at isip ng mga taong manonood ng video ito. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Ito po ang inyong lingkod, Brother Manny Bautista. Ang pangalan ng programa, ang kasaysayan ng Hiwaga tungkol sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Yesus. Ano pong ibig sabihin? God is good all the time. All the time, God is good. Amen? Amen. Kaibigan, like, share, and subscribe now. Kayo naman nasisiran. Magsipag-subscribe naman po kayo. Hindi po masamang tinuturo ko. Binabasa ko lang po sa Biblia. Wala akong dinadagdag. Kaya hindi nyo po ako pwedeng paratangan ng kung ano-ano. Hindi ako nagmamarunong. Nagpipray tayo bago magsimula at bumabasa tayo ng Magandang Balita Biblia Catholic Edition. Ayan. God bless us all.